Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lulo ko na itago na lang natin sa pangalang Terso. Ito na ang panglimang tagpo ng ating kwento. Simulan na natin. At matapos ang unang sultada sa mga manok ng tiyuhin niya, ay pinaghandaan naman nila ang pangalawang laban. At ng mga oras na yon, tanging pagmamasid lang naman ng mga tauhan niya sa kanyang mga paghahanda. Matapos nilang mag-usap, agad naman silang bumaba sa ulutan upang humanap ng makatapat. At ng pagbaba nila ng pagbaba, ay sinalubong kaagad sila ng isang lalaki na kanina pang nakatingin sa kanila. Boyong, pare, himalang nakalusot yung pangatlo mong manok ah. Samantala yung naunang dalawa natin, ginawang pulutan sa labas. Ganyan naman talagang sabong eh. Paikot-ikot lang ang swerte. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon eh palagi kang talo. At sa sagot na yon ng tiyuhin niya, tumawa lang naman ang kaibigan nito at umakbay sa balikat ng tiyuhin niya. Oo nga pala pare, nakalimutan mo na ba ang usapan natin nung isang linggo? Wika nito. Saan doon? Yung laban natin sa yung mga taga-Daraga? Bakit? Nandito na ba sila? Sagot ng tiyuhin niya. Oo, yun. At sinasabi ko sa'yo, kapag yun ang makakalaban natin, papaldo tayo. Dahil mga lampa ang mga manok nun eh. At saka kung itutuloy mo ang plano natin, ako ang magtatari. Payag ka ba dun? At sa sandaling marinig ito ni Boyong, ay napatingin lang naman ito kay Terso. Sandali lang. Kakausapin ko muna itong pamangkin ko. May pinag-usapan din kasi kami. Wika ng tiyuhin niya. At kinausap nga itong si Terso nitong tiyuhin niya. Oo nga pala Terso. Sa ngayon, siya na muna ang magtatari. Gawa ng matagal na namin itong pinaplano. Ayos lang naman na Uncle. Ikaw ang bahala. Tsaka gusto ko ring makita kung paano maghanda yung mga kaibigan mo. Wika ni Terso. Mabuti naman at naintindihan mo. Huwag kang mag-alala. Babalatuhan pa rin kita. Sagot nito. At agad na nga silang bumalik sa kaibigan nitong si Malik. Pagdating nila sa kinaroroonan nito, ay ang paghinto naman nila sa harapan nito. Paring Malik, ano? Nandyan na ba yung taga-Daraga? May 3 pa akong panabong na natitira dito. Yung isa dito na nanalo na ng isa. Wika ng tiyuhin niyang si Boyong sa kaibigan nito. Teka, andito lang yun eh. Ayun, nasa bungad sila, lalapitan natin. Wika ng kaibigan nito. Kaya nilapitan nila ang grupong yon. Dala ang 3 nilang mga manok. Paglapit nila sa grupo, agad naman itong nagsisitayuan nang makita sila nito. Kanina pa ba kayo? Ito na ang panlaban namin. Bale, 3 ang aming ikakasa. Wika ni Malik sa mga panauhin. At sumagot naman ang sa kabilang grupo ng, okay lang yon. Ang importante, matutuloy natin ang laban. Malalakas ba yung mga panabong ng kaibigan mo? Baka mapahiya lang kayo sa gagawin niyong yan. Wika ng lalaki. At habang nag-uusap ang dalawang grupo, doon mas lalong naintindihan ni Terso ang ugnayan ng dalawang grupo. Parang inaalok ni Malik yung tiyuhin niya na labanan ang grupong yun. Pero naguguluhan pa rin itong si Terso
kung bakit kailangan pa ng kontrata yung laban. Nang magkasundo na ang dalawang grupo, sabay-sabay nang tinarian yung mga manok. At habang kinakabitan yun ng tari ng mga kasama ni Malik, ay pasikretong kinausap ni Terso yung tiyuhin niya. Gawa ng may napapansin siya sa pagtatari nito. Uncle, hindi naman sa nakikialam sa'yo Sa labanan ninyo na ba yan? Pupusta ba yung kaibigan mo sa manok mo? Tanong niya. At nang masabi niya ito, tumitig lang naman sa kanya ng seryoso ang kanyang tiyuhin. Nang biglang magsalita ito, anong klaseng tanong ba yan? Oo naman, alang naman kung sa kabila sila pupusta, di ba? Sabi ko sa'yo, relax lang. Matagal na kaming nagsasama nitong taong to Hindi yan tatalo sa atin. Wika nito. At tumango lang naman itong si Terso. At matapos ng kanilang usapan, ay pagkatapos din naman ng pagtatari. At habang nagkwentuhan ang magkakaibigan, talagang hindi mapakali itong si Terso. Gawa ng habang tinititigan niya ang mga taring nakakapit sa mga manok, hindi maayos ang pagkaasinta nito. Gawa ng ang mga tauhan ng tiyuhin niya ang may hawak sa mga manok, pasimple niya itong nilapitan. Nang makalapit siya dito, kinausap niya ang isa sa mga ito. Pards, pwede bang mahawakan itong panabong? Mukhang malaki ang diferensya ng laban na to. Matatangkad ang mga kalaban. Palusot niyang wika dito para mahawakan yung mga tandang. Sige po kuya, tingnan niyo din kung maayos ba ang pagkakatari. At sa sandaling nahawakan niya ang manok, inikot niya ang tari nito. Ngunit sinita siya ng isa sa mga ito. Hoy, kuya, bakit mo pinakilaman yan? Ngunit pinigil niya ito at nagwika ng, "Shh! Huwag kang maingay. Isisentro ko lang yung tari. Tabangi." Wika niya at lahat ng mga manok na may tari, isa-isa niya itong inikot. Ibig mong sabihin kuya, hindi tama ang pagkakalagay nito? Ngunit hindi siya nakasagot. Gawa ng nag-uusal siya ng kabal upang tanganin ng manok sa laban. Kanina ko pa itong napapansin Kaya yung dalawa nating inilaban kanina, hindi man lang nakasugat sa kalaban. Wika niya. At saktong matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, nang biglang pagdating nung nagngangalang Malik at yung tiyuhin niya. Nang biglang nagwika ang kaibigan nito ng, "Nako naman dapat hindi niyo pinhawakan ng kung sino lang ang mga manok. Baka mamaya hindi ito magpapakita ng magandang galawan sa ruweda. Kasalanan ko pa." Huwag kang mag-alala pare. Pamangkin ko to. Si Terso, ang tagapagbantay sa manukan ko. Wala po akong ginawang mali dyan kuya. Ang manok na maganda ang kondisyon sa katawan, talagang lalaban yan sa laban. Wika ni Terso. Kaya napatitig ng saglit sa kanya yung nagngangalang Malik. Lumipas ang mga minuto. Dumating na nga ang sultada sa mga manok nila. Yung tiyuhin niya at yung kaibigan nito ang pumasok sa loob upang magtatanggal ng bahena at magbitaw. Pero habang nasa labas itong si Terso, hindi niya maiwasang pagmasdan yung kaibigan ng tiyuhin niya. Palangiti naman yung tao na yon. Ngunit may kakaibang nararamdaman itong si Terso sa taong yon. At lumipas nga ang minuto,
binitawan din yung mga manok. At sa unang sangkaan pa lang, kitang-kita ng mga tao ang dikita ng 2 manok. Alam ng tiyuhin niya na hindi na magtatagal ang laban dahil may napuruhan doon. Pero nung karyuhin ito, hindi tumuka yung kalaban. Sinilip-silip pa ito ng tiyuhin niya at saka gumulong-gulong sa lupa dahil sa tuwa. At doon na kumpirma ni Terso na may ginawang mali ang kaibigan nito. Gawa ng hilaw ang saya nitong pinakita. Tila ba hindi nito nagugustuhan ang kinalabasan? Paglabas nito ng ruweda, sinalubong naman ito nila Terso at ng mga tauhan ng tiyuhin niya. "Uncle, ang tindi ng pinakitang galaw ng manok mo ah. Akalain mo yun? Ang kalaban pa ang tumumba sa kabila ng ginawa nito." Wika ni Terso. "Ganyan talaga pag nagsama kami nitong kaibigan ko. Di ba pare?" Ngumiti naman si Malik. Subalit ramdam ni Terso ang bigat sa kalooban nito. Lumipas ang mga minuto. Habang nasa loob ng palikuran si Terso, bigla siyang natigilan sa kanyang pagdumi. Nang makarinig siya ng animoy nagtatalo sa labas ng banyong kinalalagyan niya. "Anong ginawa mo pare? Ang sabi mo kontrolado mo na ang lahat. Bakit nagawang manalo ang mga manok na yon?" Wika ng isang lalaki na pamilyar kay Terso. Hanggang sa sumagot ang tinig ng isang lalaki na tinig ni Malik. "Maging ako man ay nagulat sa nangyari pare. Sigurado akong tama ang pagkalagay ko dito. Kaya imposibleng makakatama yun." At habang nagtatalo pa rin ang mga ito, napansin niyang unti-unti nang lumayo ang mga busis nito. At doon niya napagtanto na umalis na yon. At habang nasa loob ng banyo itong si Terso, hindi siya maiwasang mapatawa sa mga narinig niya. Doon kasi niya nalaman na tama nga ang kanyang hinala. Pinagkakaisahan ng mga ito yung tiyuhin niya. Paglabas niya ng banyo, agad naman siyang dumiretso sa kinaroroonan ng tiyuhin niya. Subalit nakita niyang nasa loob na ito ng ruweda kasama yung kaibigan nitong si Malik. Naganap na kasi ang pangalawa nilang sultada, kaya maigi na silang naghahanda. Habang itong si Terso naman, nagagalak na naman siya sa mga nasusunod na mangyayari. Aliw na aliw kasi itong si Terso dahil sa mga pinaggagawa niya. At habang maigi niyang tinitingnan ang mga ito, bigla niyang napansin ang grupo ng mga kalalakihan na nagtipon-tipon sa may tapat doon. At napapansin din ni Terso ang pagtinginan ni Malik sa mga lalaking yon, na animoy merong pinapahiwatig. Hanggang sa muling binitawan ang mga manok. At sa pagsagupaan ng mga ito, ay 3 bisis na unahan ang manok ng tiyuhin niya. Akala ng mga taong nanonood, ang tama na yon ang tatapos sa laban. Subalit nagkakamali sila. Gawa ng wala silang nakitang palatandaan na nagtamo ito ng sugat. Hanggang sa madikitan ito ng manok ng tiyuhin niya at walang tigil itong inatake. Pagtigil ng paluan ay ang pagtayo ng kalaban habang hila-hila nito ang sarili nitong bituka. At sa pangyayaring yon, animoy wala nang mapaglagyan sa kabayong kaibigan ng tiyuhin niya. Namumutla ito at naging tahimik dahil alam nitong hindi na magtatagal kakalas din ang manok na yon. Hanggang sa hindi na nga ito tumuka
dahilan ng pagkatalo nito. Habang pasimpleng tumawa si Terso, ay kanina pa pala siyang pinagmasdan ng mga bataan ng tiyuhin niya. Maging ang mga ito, tawang-tawa sa kanya. Paglabas ng dalawa sa ruweda, walang kaalam-alam ang tiyuhin niya na pinagkakaisan siya ng mga kaibigan nito. At kung hindi niya ginawa ang mga bagay na yon, malamang lahat nitong manok ay madadalis ng taong yon. Habang nag-uusap sila, ay nagwika si Malik ng, "Pare, inatras ng mga taga-daraga ang pangatlo nating laban, kaya hindi matutuloy." Sagot naman ng tiyuhin niya, "Ganun ba? Bakit naman? Ngayon lang tayo nakabawi sa kanila saka naman sila umatras." "Basta aatras daw nila yon, sabi nila. Baka pwede namang makahingi ng balato dyan." Dugtong nito. Kaya naman tumawa ang tiyuhin niya at napasagot ng, "Ha? Ikaw talaga pare oh. Bakit ka manghihingi? Pumusta ka naman dun?" Subalit agading binawi ni Malik ang sinabi niya at sinabi niyang biro lang yon. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang maganap na pangyayari sa buhay nitong si Terso dahil sa kanyang mga ginawa. At sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo rin dito para mabasa natin. Yun lang. Maraming salamat.